Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Mano po, dito po sa ating maliit na programa, Tambayang Makabayan, kinukumentuhan po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, pag-usapan po natin, alam po natin, napahiya po ang kapitapitagan nating senador, na si Senador Risa Hontiveros, doon sa nakaraang araw po na budget hearing po ng ating Vice President mga katambay. Ito po, sumagot na po, sumagot, syempre, magpapa-interview yan. Siyempre, kaagatin ng mainstream media yan, mga katambay. O, kaya pakinggan po natin yung pahayag po ng kapitapitagan po na senador na napakarami na po nagagawa yata sa ating bansa na pagtulong sa ating mga Pilipino, ang senadorang ito. Pakinggan po natin yung kanyang pahayag, mga katambay, at komentuhan natin. Ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa, yung kanyang opisina, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdi-distribute ng isang libro na siya ang sumulat, pero gagamitin ang government funds, ang taxpayers' money para ipamudmod. So, napakatamang at tingin ko, dapat lamang natanong, pero ganun ang naging sagot niya. So, for the record, ipapare-align niyo yung 10 million pesos para doon sa Isang kaibigan. Opo, at the proper time, sa period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment dun sa items ng program sa OVP na katulad lamang, no? Dun sa mga programa ng mga line agencies natin, including DSWD, DOH, DOLE. And yung item ng 10 million pesos para sa pagmumudmod ng mga kopya ng isang kaibigan ay pupoprosan ko rin po ng amendment. Yun naman ang purpose ng interpellation sa hearing para i-explore. Ang pagkatanong ko pa nga, nung unang tanong ay magiging willing ba ang VP na i-realign yung items na yon na mukhang duplication ng existing programs ng ibang departments. Ma'am, tama, di ba? Ang mali is ibili niya yung 10 million ng librong gawa niya. Yes. What if she donates it, but uses the 10 million for transportation and still mamumudmud siya? Will that be allowed? Hindi ko alam kung aabot sa 10 million ang pamumudmud, ang transportation para lamang sa pamumudmud. Pero ang current budget item request ay para ipamudmod yung mga kopya ng isang kaibigan dun sa 1 milyong mga bata. At siya pa yung nagbanggit na yung mga batang yun ay may magulang, yung mga magulang yun ay boboto. Hindi naman ako nag-interpellate ng budget ng COMELEC, budget ng OVP, yung ini-interpellate ko kahapon sa hearing. So, bakit siya nagbabanggit ng boboto? Yan ba ay nasa mandate ng OVP? Ewan ko lang. Nakakuha na po kayo ng libro. Napadala na po. Ang sabi niya, bibigyan niya kaming lahat ngayong araw. So, pagbibigyan ko siya ngayong maghapon. Gusto niyo ba may dedication? Hindi naman. Na-overdose na ako sa dedication kahapon. Doon po kasi, I don't know if... Yan po mga katambay, nakita nyo po. Ang media, mainstream media, kasama po. Talagang pinupulaan po nila ang mga programa ng ating Vice President Sara Duterte. At hiyang-hiya naman po tayo dito kay Senadora Risa Hontiveros. Yung mga programa ng ating Vice President ay kapaki-pakinabang. Mga bata ito. Mga learners na dapat magkaroon po ng tamang gabay ng gobyerno sa pag-aaral. At ito po yung malalayong lugar. Yung mga hindi halos sa bihirang marating na mabigyan ng tulong na sinasabi na DSWD at kung ano-ano pa sinasabi na dapat doon na lang i-alignment, ilalagay. Mga katamba, nakakagulat po, no? Parang pera niya. Parang pera ng ating senadora, yung ipamumudmod. Ipamumudmod, hindi naman ikukurap. Mag-react ka kung yung ginagawa ng ating Vice President ay may mga anomalya, may korupsyon. Di ba? Pinangihinayangan mo yung 10 milyon. Buong halos
1,000,000 o mahigit pa na mga kabataan na mabibigyan nito, nakapakipakinabang. No? At may mga programa pa, hindi lang libro, may mga gamit. Diba? At yan, sigurado ko, may kasama pa rin mga kasuutan yan. Baka may kasama pang mga sapatos yan. Diba? Sa mga bata. Bata, Pilipino po yan. Pagka ganito ang mambabatas, mga katambay, napakahirap po. Mambabatas ka. Diba? Ang ginagawa po natin, pagtulong sa mga kapwa-tao natin, lalo yung nasa malalayong lugar na hindi halos naaakyat. Karamihan po dyan. Malalayong lugar. Malayo sa opisina ng Senado. Buti nga meron tayong Vice President. Na napupuntahan lahat ang Pilipinas. Napupuntahan po ang bawat sulok. Umiikot ang ating Vice President. Nakikita niya yung sitwasyon. Dahil nga naging DepEd Secretary pa siya. Kaya nakita niya yung kahirapan. Hindi halos lahat natutugunan ng DSWD. Mga katambay, nakakalungkot lang po. Pamumulitika, pati yung libro na hindi naman inahaluan ng politika, mga katambay, pero pinupolitika na nila ngayon, mga katambay. Pati yung budget ng Office of the Vice President, may computation naman. May computation. Ni siya. Hirap na hirap siyang sabihin na ito may korupsyon. Dinadala lang nila ron, mga katambay. Pati ang media, katulong po para doon sa sinasabing mapulaan po ang opisina ng Vice President, mga katambay. Ibang klase, no? Press release pa, nagpa-interview pa sa mga mainstream media, na talaga namang ang mainstream media. Parang mas magaling pa ngayon. Yung nagku-question, kisa yung sa gumagawa. Yung ikaw ay nagku-question ka lang sa opisina mo. Nahandong ka lang. Hindi namin alam kung magkano ang budget mo, Senadora Risa Hontiveros, at kung ano ang programa mo na nakakatulong sa mga Pilipino sa Pilipinas. Ano kaya ang programa ng isang opisina ng isang Senadora Risa Hontiveros sa mga Pilipino? May budget po yan. May budget po ang Senadora. Hindi natin alam kung magkano po budget niya sa loob ng isang taon. Pati ang sinasabing extraordinary. Hindi natin alam. Hindi rin natin alam kung magkano travel pan yan. At hindi rin natin alam, mga tambay, kung magkano kung magkano pa ang confidential pan yan. Mga tambay. Pero ang opisina ng Office of the Vice President, hayag sa kanila. Hayag lahat. Alam nila. Alam nila lahat ang programa, ang lalagyan ng budget ng opisina ng Vice President. Pero tayo, pero ang opisina ng Vice President, hirap na hirap silang questionin sa kanilang budget kung ano naman ang mga programa nila. Katulad po nito, magaling lang po. Sa nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, magaling lang po ang senadora sa mga statement. Pero sa trabaho, sa nagagawa sa mga Pilipino, ikukumpara mo sa isang Vice President, malayong malayo. Nasa kuko lang siya. Kuko. Napakalayo, mga tambay, ng isang senadora. Tapos kukutsain mo yung mga programa. Parang kinukutsa mo ang mga mahihirap na Pilipino. Ang ibibigyan nito, hindi mayayaman. Mga nasa laylayan na ang mga magulang ay hirap. Hirap na mabigyan man lang ng tulong ang kanilang mga anak, lalo sa mga pag-aaral. Hindi naman lahat, ang gobyerno mabagal mag-response. Di po ba? Hindi naman lahat natutulungan ng gobyerno, lalo ng DSWD. Hindi lahat sa buong Pilipinas. Kaya nga, saka ang pinagtataka ko, parang ayaw nila bigyan ng programa halos ang Office of the Vice President. Abay, dadaigin pa pala tayo ng LGUs niyan. Kung yung mga barangay nga natin, may mga programa. Di ba? At pinopondohan pa natin. Tapos, isang opisina ng Vice President, parang lahat ng programa ng
Office of the Vice President, parang laging may anomalya at hindi maganda ang gagawin sa bansang Pilipinas. Hiyang-hiya naman tayo dito sa Senadora. At mag-aano pa, at gagawa pa siya ng amendment, mga tambay. At talagang itong pondo, talagang haharangin pa yata, mga tambay. Haharangin pa! Pambihira. 100 million. Para bang napakalaking korupsyon ang gagawin ng BP Sara sa kanyang mga proyekto. May proyektong nakikita. Hindi, samantalang opisina ng presidente, ang nakikita, nasa ilalim ng tubig, di mo na makita yung mga programa. Ni wala silang mga investigasyon. 5,500. You know? Yung mga flood control. 1 billion mahigit, isang araw ang nagagastos sa 2 taong panunungkulan ng ating Pangulo. Wala silang nakikita ron. Napakalalaking numero ng pera. Napakalalaking numero. Confidential fund pa lang ng Pangulo. Ubod ng laki. Bilyon. Samantalang confidential yon. Walang programa yon. Walang mahihita ang Pilipino ron sa confidential fund. Wala. Confidential fund po yun. Hindi natin alam kung ano gagawin doon. Confidential. Pero ito, alam ng mga Pilipino ang gagawin ng BP Sara. At ang maikinabang, mga Pilipino, ang mga anak na rin natin, mga tambay. Di mo ba? Napaagaling po nito, politika. No? Samantalang pagka panahon ng politika, ito, nangunguna ito, namamalimos at humihingi ng tulong. At pati ang Vice President nahihinga ng tulong nito. Lalo pagka siya, kukuha ulit ng pwesto katulad ng senador sa ating bansa. Nanliligaw. Papapangakuan ang mga sinasabing pupuntahan ito katulad ng Mindanao. Di ba? Pero ngayon, nung siya'y maupo na, ibang klase na. Parang siya na ang pinakamagaling na mambabata sa ating bansa. Kinukontrol niya na. Yun ang hirap sa inyo. Pinupolitika niyo yung mga pondo. Kaya lang nagiging one-sided po tayo. Ang lagi lang natin pinupolitika, ang pondo ng Vice President, na wala naman kayo makita, hindi nyo nga mabutasan ng korupsyon. Yung programa, biruin mo, pambihira. Pati yung libro na napakaliit, 10 milyon, 10 milyon yung libro na ipamumudmod, nakapakaipakinabang. Mababasa ng mga bata at po pwede pang ilipat yan sa susunod na mga bata. Di ba? Hindi lang naman one time lang yan, yung libro na yan. Di ba? Kung yan ipamumudmod sa kindergarten, yung susunod na taon may papasok pa rin kindergarten. O pre-K. Di ba yung mga batang musmos na ating mga anak? Pre-K, kinder, grade 1. O di ba? Hanggang middle school. Siyempre gagamitin niya sa mga bata nating mga anak. Di ba? Pero ito, 10 milyon, ipamumudmod ng Office of the Vice President. Para ang gustong mangyari ng ating senadora at ng mga mainstream media, pera pa ng BP Sara ang gamitin. Hiyang-hiya naman tayo rito, mga tambay. Lingkod bayan ito Hinalal ito ng mahigit 32 million. At kailangan mo magkaroon ng pondo ang opisina nito. At ang ginagawa nito, puro paggawa. Hindi puro salita. Hindi po sanay ang ating Vice President sa salita. Puro yaw-yaw, puro media. Meron ba maitutulong ang puro yaw-yaw ng isang senadora, Risa Hontiveros, sa atin, sa ating mga anak, sa mga Pilipino? Di ba? Bibilib ako sa isang senadora, pinulaan mo itong proyekto ng Vice Presidente, di sana nag-release ka ng mas magandang proyekto. Mas maganda ro sa libro at mas maganda ro sa mga bags. Sa mga bag na hindi lang naman bag ang ibibigay, may laman yung bag. Di ba? May mga gamit yun. Di ba? Sana siya, hinigitan niya na hindi maganda yan, Vice President, yung proyekto mo. Hindi maganda yan, mas maganda ito, dapat ganito na lang ginawa mo. Hindi Wala man lang siya. Wala man lang siyang sinabi o nagbigay siya man lang ng mas magandang ideas na mas makakatulong sa mga bata. Hindi Pinupulaan mo lang na yung pera. Hindi ba?
Parang sinasabi mo na, hindi kaya na puro pera lang ang gusto nila sa atin? Dahil pagdating sa pera, parang, you know, parang hirap na hirap ipamigay sa mga Pilipino yung pera. Di po ba dapat yung mga taxpayer, yung pera, ibinabalik po sa atin yan, lalo nga doon sa mga nangangailangan? Nangangailangan ito. Mga katambay, ibang klase. Bilib ako sa senadorang ito. Sana dumami pa ito, mga katambay, yung mga ganitong klaseng politiko. Naku. Kawawa ang mga mahihirap, lalo sa mga sinasabing area na halos sa hirap puntahan ng gobyerno. Hirap puntahan, bigyan ng tulong, mga katambay. Kawawa pagka ganito mga mambabata sa ating bansa. Mga nagbubutas lang po yata ito, komento ni Kamanong, ng mga silya sa kanilang opisina, mga katambay. At yung mga salamin nila, hindi natin nakikita yung mga salamin. Pinupulaan mo yung isang politiko na katulad ng Office of the Vice President na nagtatrabaho ng matino sa gobyerno at panay ang pagtulong at pagtugon. Samantalang itong isang senadora, hindi natin nakikita at hindi siya nananalamin. Hindi siya nananalamin. Dapat manalamin ka. Ano ba nagagawa mo? Ano ba nagagawa ko doon sa nagagawa ng isang Vice President? Meron ka ba? Meron ba nakikita sa'yo mga Pilipino? Diba? Samantalang Vice President, nakikita natin ng mga programa. Napapakinabangan natin, di ba? Lalo na yung programa niya na pangmahirap. Kung wala ka man lang panlibing ng iyong pamilya dahil sa kahirapan, nahandyan ang opisina ng Vice President. Diba? Yung pagpapamudbod sa mga mahihirap nating mga kababayan, di ba? Na humihingi ng tulong sa opisina niya. At yung mga negosyo na binibigay niya na makapag-umpisa ang mahihirap. Puro pakinabang, nakikinabang, di po ba? Ang taong bayan, lalo yung mga mahihirap. Ang binibigay niya, halos tinutulungan niya mag-umpisa karamihan ng mga Pilipino doon sa kanyang limitadong budget na iniipit pa ng Kamara at Senado ang kanyang budget. Yun ang mabigat. Pero yung mga naglulustay di umano ng pera sa ating bansa, hindi naiipit ang budget. Mga confidential fund, bilyon-bilyon, hindi naiipit. Pero yung opisina ng Vice President, hindi pa nga humingi ng confidential fund yan. Nada, zero. Budget na lang na hindi naman itetenga yung budget niya sa kanyang opisina. I-release pa rin para sa pagtulong. You know? Nakakalungkot lang. Ano po masasabi niyo mga katambay sa ganitong klase ng senadora, lingkod bayan sa ating bansa? Ano maaasahan natin sa mga ganitong lingkod bayan mga katambay? You know? Pera na mismo. Pera na ng gobyerno, pera na ng taxpayer. Parang iniipit nyo pa. Matindi mga katambay. Kaya intayin nyo, pag naging presidente ang Agila ng Mindanao, subukan nyo. Sana lang po, pag naging presidente ang ating Vice President, kalkalin at i-audit po lahat po ng kaperahan ng Senado at ng Kamara. Dapat po, sana po, kalkalin po ng Vice President yan. Kung palarin siya ay maging Pangulo ng Pilipinas, unahin niya pong i-audit at tingnan po ang mga numero kasi sanay na sanay po ang Senado at Congressman, ang ating mga representative sa Kamara. Sanay na sanay sila kalkalin ang pondo ng mga departamento ng ating gobyerno. Lalong-lalo na ngayon, nararanasan ng Vice President kung ano ginagawa sa kanyang opisina ng Kamara at Senado. Kinakalkal, ultimong sentimo, kung saan niya dinadala ang kanyang budget na binibigay ng taxpayer ni Juan de la Cruz. Dapat i-push din po sana ng ating Vice President na pag siya ay naging President, kalkalin din po lahat ang pondo kung paano po nila ginagastos sentimo ang pondo ng taxpayer na hinahawakan po ng mga senador at ng mga congressman para po maging patas na po ang lahat. Di ba? At malaman din natin at mabunyag kung gaano rin kalalaki at kung ano mga proyekto ng isang senador sa ating bansa. Kaya ito, nakakalungkot mga tambay. Nakakalungkot. Vice President, lalo nyo lang inaangat ang Vice President. Lalo nyo lang siyang
Sinasabing siya'y napakatinong mambabatas, napakatinong manggagawa ng gobyerno ang Vice President. Ikumpara sa inyo. Ngayon, nahahayag sa mga Pilipino, lalong nahahayag, kahit ano gawin nyo, wala kayong makitang butas, korupsyon sa Duterte, lalo ngayon sa Vice President. Hirap na hirap kayo. You know? Di ba? Muli po, si Katambay Manong, mag-isip na po tayo sa mga darating na halalan. Alam na natin ang trabaho nila. You know? Mag-research po tayo kung ano nagagawa nilang trabaho. Hindi natin kailangan na masikat, pogi, mga traditional politician, mga matatanda na sinasabing puro ganito, sila magaling. Hindi natin kailangan yan dahil nakita na natin kung paano sila magtrabaho sa Pilipinas, sa atin. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ang ating bansa dahil sila ang sinasabing nagtrabaho sa atin na wala naman tayong nahita. Pero sila, napakalaki ng nahita nila sa atin, Napakalaki ng nahita nila sa atin. Nagsiyama na sila, naging bilyonaryo, at napakarami ng mga investment yata, komento ni Kamanong. Pero tayo, nananatiling nasa laylayan, lugmok. Pagkain pa lang, hirap na tayo ma-provide sa atin, mga katabay, sa ating pamilya. Dahil sa ubod ng mamahal. Di ba? At trabaho, kailangan mag-ibang bansa pa tayo. Pagka naman nasa ibang bansa tayo, hirap naman tayo bigyan ng response, tulong, katulad ngayon. Nagkaagulo po ang ating mga Pilipino, natatakot sa Lebanon. Pero ang isang senadora, ang tinututukan, issue ng Office of the Vice President. Mga tabay, ang isang senadora, yun ang nangangailangan ng tulong. Nagpapasweldo rin po sa kanya yun. Yung mga OFW, meron din pong parte ng pondo na nahawakan niya na galing sa OFW. Pero, hindi sila tumututok dyan. Kailangan tutukan, opisina ng Vice President. Muli po, si Katambay Manong po. Nagpapasalamat po. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Tiis-tiis muna po tayo mga katambay. Mahayag din po sila lahat. Iyahayag po ng Vice President yan. Yung kanilang mga itinatago na napakatagal na hindi mai-open ang kanilang libro. Kailangan open the book lahat. Open the book. Di ba? Muli po, ingatan nawa. Sa muli. Bye-bye. Paalam.